Manatili po kayong nakatayo mga kapatid at basahin natin ang text this morning, Revelation chapter 17. Pagpaumanhin po ninyo yung boses ko, medyo maganda. 17. Excuse me. Basahin natin sa verse 8. O 7, pakilagay muna sa 7. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. So meron nakita si John na babae na nakaupo sa isang halimaw, na yung halimaw merong ilang ulo? 7. Tapos may 10 sungay. Huwag po nating i-imagine na ito ay literal, basahin natin to na parang isang bugtong. Bugtong. Alam niyo yung bugtong, di ba? Bugtong-bugtong. Talinhaga, isang klase ng talinhaga na kinakailangang i-analyze mo para makuha mo yung talagang sagot. So merong isang halimaw, may 7 ulo, may 10 sungay, may babaeng nakasakay doon. Okay, verse 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay mga gigilalas na ang kanilang pangalan ay ba't putol yun? Ang kanilang pangalan ay hindi nakatala sa aklat ng buhay yan eh. Okay, sige, verse 9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. So binibigyan tayo ng mga clue kung ano yung ibig sabihin nung vision na nakita ni John. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal sa sangdaling panahon. Verse 11. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring 8, at siya'y sa 7, at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. At ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan, mga karamihan at mga bansa at mga wika. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kaniyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay, ito take note ha,
sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan at mangagkaisa ng kaisipan at ibinigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Manalangin muna tayo mga kapatid. Purihin ka mang banal, samahan mo po kami sa araw pong ito sa pakikinig ng iyong salita. Mangusap ka po sa amin. Ganyan din tugunin mo ang pangailangan ng bawat isa, mga pangailangang espiritual, physical, material. Panginoon, ikaw nakakabatid sa pangailangan ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Maging ang mga prayer request na pinaabot po sa pulpitong ito, Lord, iunat mo yung pagpalang kamay at abutin mo ang mga nangailangan naming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa lahat ng pinagdadaanan ng mga lingkod mo, kailanman ay hindi ka nagpabaya at hindi mo kami iniwan. Purihin ka, O Lord, ikaw ang pinagmumula ng biyaya, pag-asa, at ng lakas buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Kinikilala namin ang iyong kagandahang loob, ang iyong provision, ang iyong pag-iingat sa amin sa buong sanlinggo. In Jesus' name we pray. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristong taga Nazaret. Lahat magsabing amen. Nakaupo na po kayo mga kapatid. Pagpaumanin po ninyo, magtuturo lang ako ngayon. Makinig kayong mabuti. At isama niyo rin po ako sa prayer kasi yung ganitong season na obserbahan ko, laging ganitong buwan ako nagkaaroon ng ganito eh. October, November, yan. Pero ito'y dumadaan lang mga kapatid. Okay. Okay. Listen. Maraming mga Kristiyano, hindi nila siniseryoso at hindi nila lubusang naiintindihan kung gaano talaga tayo kalapit sa second coming. Yung iba, gas-gas na sa kanilang pandinig kasi lagi naririnig sa preacher o mula nung sila makakilala sa Panginoon, let's say 20 years na sila or 30 years or 10 years na sa Panginoon, mula noon narinig na nila yung message na ito at patuloy nilang naririnig, so parang gas-gas na sa pandinig nila. Ang iba naman ay nagsasabing, sadyang di natin alam yung kung kailan darating ang ating Panginoon, so let's just enjoy life and continue what we used to do. Mula noon, pagpatuloy lang natin gawin yung mga bagay na dati na natin ginagawa. Total, di naman natin alam kung kailan siya darating. Pero, pag-aralan natin itong Revelation chapter 17 and let's find out how close, gaano tayo kalapit sa second coming. At, ang totoo niyan, minsan, daig pa tayo ng mga Muslim. Yung mga Muslim nga very active sa kanilang pag-evangelize. Very active sa kanilang mga programa para ipangaral ang Quran. At sila man din ay naniniwala na si Kristo ay malapit nang bumalik. Aktibo po sila. At gayon din ang mga Hudyo, mga rabay, naniniwala sila na ito na yung timing, ito na yung panahon na kung saan ay kinakailangang ayusin nila ang kanilang sarili. Ihanda ang kanilang mga sarili sapagkat ito na yung takdang panahon na kung saan ang Mesaya ay malapit ng ihayag or is about to be revealed. Kung sila ay merong malalim na pagtingin doon sa pagdating ng mag-ahari sa buong mundo,
ay dapat ang mga Kristiyano ay magkaroon ng tumpak at mas malalim na pagkaunawa kung gaano nga ba talaga tayo kalapit doon sa second coming. Now, there are 3 Christian rites that point to the second coming of Christ. 3 bagay na ginagawa ng mga mananampalataya, supposed to be, na ang mga gawain ito ay tumuturo or nagtuturo doon sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Number 1 is communion. Yung Last Supper na ginagawa natin every mahal na araw. Kasi doon yun in-institute, di ba, sa panahon ng Passover. So yearly we have or we celebrate the Lord's Supper, yung communion. Okay? Bakit yan ay nagtuturo sa pagdating ng ating Panginoon Kristo? Kasi merong provision doon. As often as you do this, you do show the Lord's death until He comes. Sa tuwing ginagawa daw natin yon, inaalala natin ang kanyang kamatayan hanggang sa siya ay bumalik. So merong tayong expectation at meron tayong pananaw na yung communion na yon ay nagpapaalala sa atin na siya'y muling babalik. At ang communion, ito po ay personal na ugnayan natin sa Panginoon. Personal po ito. Kasi ang sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay mag-partake nito, wala kayong bahagi sa akin. So yung communion, meron niyang message na ipinapahayag. Yung communion ay personal na relasyon sa ating Panginoon. Kasi ang communion ay pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo at pagpasok doon sa kanyang tipan. New covenant yun eh. So it is a personal relationship sa ating Panginoon na maliban na tayo ay maging bahagi ng tinapay na yon, maging bahagi ng communion na yon at ng dugo na yon, hindi tayo kabilang sa tipan ng Panginoon at hindi tayo kabilang sa kanyang sambahayan. So it is a personal communion with God, a personal relationship. Pangalawang religious rite na nagtuturo sa atin sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ay yung fellowship. Hebrews chapter 10, ang sabi doon, huwag niyong kalimutan o huwag nating pabayaan ang pagtitipon na gaya naman ng ginagawa rin ng iba, lalo pat nalalaman natin na ang araw ay malapit na. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isa na dito lang ako sa bahay, total ang Espiritu naman ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. O mag-i-spend kami ng time ng pamilya ko sa dagat, sa Sunday na yan. At hindi mo na kami dadalo, total ang Panginoon naman ay nasa lahat ng dako. Or pasyal muna tayo, punta tayo doon sa isang lugar. Total, ang Panginoon naman ay nasa lahat ng dako. Pero tandaan natin mga kapatid, yung fellowship ay isang habilin niyan sa bawat isa sa atin. At ang totoo niyan, ito yung panalangin ng ating Panginoon na malubos tayo sa pagkakaisa. At yung pagkakaisa na yan ay magaganap lamang sa pamagitan ng fellowship. In the book of Acts, chapter 2, they were all in one accord in one place. Binuhos ang Espiritu Santo. Matapos ibuhos ang Espiritu Santo, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in breaking of bread, and in fellowship. So makikita natin, ito ay naging integral part na ng kultura ng mga mananampalataya. Fellowship. Through fellowship, we acknowledge that we are one body and Jesus is the head. Through fellowship, we pray for one another, we encourage one another. Sa pamagitan nito ay
napapalakas natin ang bawat isa. So kung yung communion ay personal, ang fellowship ay relational. Ibig sabihin, pumapatungkol ito sa yung relational doon mga kapatid is a kinsman relationship. Parang kamag-anak. Isang pamilya nga eh. Di ba? Tinitreat nyo ba yung kapatid nyo, yung katabi nyo na kamag-anak o kapitbahay lang o kaibigan lang? Dapat maramdaman natin yung feeling na yon na kamag-anak. Kasi ang concept ng fellowship ay family. Isang pamilya yan. Although sa pamilya talagang may mga differences dyan, may mga magkakaibang opinion, hindi mawawala yan mga kapatid. At hindi natin pwedeng sabihin na iba yung opinion niya, iba yung konsepto niya, iba yung lakad niya, so hindi na ako makikisama sa kanya. Hindi ganun yun. Kasi wala nga yung pinagkaiba sa family, na kung sa family natin ay mayroong ang magkakaibang mga idea at mga gawi. Pero hindi nangangahulugan na because of that differences ay wasakin natin ang pamilya. Sa amin lang, 4 lang kami, hindi kami magkasundo. 4 lang kami, para kaming 10 pag mag-usap. Normal yun eh. Di ba? Pero the more na kinikip natin yung fellowship na yan, tinitingin natin ang ating mga sarili, ang ating mga mata doon sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Because Jesus Christ will come para kanino? Sa kanyang pamilya. So keep the fellowship. Number 3, Christian rights that point to the second coming is evangelism. Yung pagpapahayag ng ebanghelyo. And we need to be bold in our faith and in our walk with God in the last days. Hindi na nga tayo nangangaral o hindi na nga tayo nagsasalita patungkol sa ebanghelyo, tahimik pa tayo at ayaw natin makilala tayo na tayo Kristiyano. Parang, baka malaman nila na ako'y born again. Diba? Pero tandaan natin, this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then shall the end come. Yung Great Commission, utos sa mga alagad, sa mga apostol na ipangaral ang ebanghelyo sapagkat siya'y muling babalik. At kinakailangan maabot natin ang maraming bansa, maabot natin ang maraming tao. At binigay na nga sa atin ang technology at ang mga kaparaanan para mapabilis ang pagpapakalat na ito. Subalit, marami pa rin Kristiyano ang nananahimik. Pero tandaan natin, ito'y isang activity na kailangan magpatuloy sapagkat ito ay nagpapatunay na tayo naniniwala sa kanyang pagbabalik. And the more people na maabot natin at mapangaralan ng ebanghelyo, higit na sa maraming tao ang magkakaroon ng pagkakataong maligtas sapagkat God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So kung yung communion ay personal, ang fellowship ay relational, ang evangelism ay social. That is our social obligation sa mundong ito bilang mga mananampalataya. So huwag kami share the gospel. Ikwento mo sa iba, lalo na sa immediate family mo na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sa kaibigan mo, kamag-anak mo.
Okay? Because Jesus Christ is coming very soon. Ngayon, balik tayo rito sa Revelation chapter 17 at sikapin nating sagutin yung bugtong na ito para maintindihan natin kung gaano tayo kalapit sa second coming. Hindi natin iisa-isahin ang bawat detail kasi alam nyo, sa bugtong, hindi naman lahat ng word ay bibigyan mo ng pansin dyan. May mga mahalagang punto lang dyan na naroon yung sagot. Naroon yung sagot. Magbigay nga kayo example ng bugtong. Ano yung mga bugtong natin nung bata tayo? Ayan na sige. Anong bugtong naalala mo? Alam ko sagot dyan. Days. Ano sagot? Butot balat, lumilipad. Di ba? So, bakit butot balat lumilipad? Kasi saranggola made of stick, di ba? Tapos may balot lang siya na manipis na plastic or papel. Tapos lumilipad siya. So kung iisipin mo, butot balat lumilipad, pwede ba sa tao yun? Kung yung tao na butot balat, alam nyo kahit butot balat yung tao, hindi lilipad yan. Isang halimbawa yan ng bugtong. Ngayon, tingnan natin yung dito sa Revelation chapter 17. Dito tayo sa verse 1. Isa-isayin natin. And one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, Come here, I shall show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. So merong, take note, great harlot na i-judge. Merong patutot na i-judge. Again, hindi to literal na patutot na babae. Okay? Mamaya, lilinawin natin, nariyan din yung meaning niyan, mga kapatid. Ngayon, itong harlot daw na ito, sa verse 2, yung mga hari at yung mga naninirahan sa lupa, they committed acts of immorality. Ibig sabihin, yung patutot na ito, yung mga hari sa lupa at yung mga naninirahan sa lupa, they commit fornication or immorality. Ibig sabihin, nakiisa. Kasi alam niyo yung fornication, yung sin of fornication at adultery, pakikiisa yan eh. Being one. Di ba? One flesh. Okay? So itong babaeng ito, na patutot, na mamaya lilinawin natin kung anong ibig sabihin ng babaeng yan, yung mga hari daw sa lupa at yung mga taong naninirahan sa lupa ay nakipag-isa sa kanya through her immorality. Okay? Tapos, ang babae daw na ito, sa verse 4, was clothed in purple and scarlet, adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a gold cup full of abominations and of the unclean things of her immorality. So yung babaeng ito ay, ano ba ibig sabihin ng purple and scarlet, adorned with gold and precious stones and pearls? Ibig sabihin yan, mayaman ito. Mayaman. Okay? Mayaman siya, kaya lang siya'y karumal-dumal. Nasa kanya na ikiapid ang mga hari at ang mga taong naninirahan sa balat ng lupa. Okay? Another clue.
Ang patutod daw na ito ay nalango o nalasing sa dugo ng mga saints at ng mga martir ni Kristo. Yung drunk dyan, hindi ibig sabihin ininom niya yung dugo. Ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, ang babae na ito, pumatay ng maraming saints. Okay? So imagine ninyo may babae, nakaupo sa halimaw. Yung halimaw, may 7 ulo. Tapos yung isa sa ulo ay may 10 sungay. Doon nakaupo yung babae. Tapos yung halimaw, saan nakatayo? Sa tubig. Okay. Tuloy natin. And the angel, sabi sa verse 7, why do you wonder? I shall tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the 7 heads and the 10 horns. Okay? Narito yung sagot sa verse 8. The beast that you saw was and is not, and is about to come up out of the abyss and to go to destruction. And those who dwell on the earth will wonder, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, when they see the beast, that he was and is not and will come. Okay? Yung halimaw daw ay dating umiral at umiiral at iiral. Okay? So medyo malabo pa. Ano yung beast na yon na umiral, dating umiral, umiiral at iiral? Ang sabi sa verse 9, here is wisdom. Which has wisdom? Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. And they are 7 kings. Okay, listen carefully. Nandito yung sagot. They are 7 kings. 5 have fallen. 1 is, the other has not yet come. And when he comes, he must remain a little while. And the beast which was and is not is himself also an 8th, and is one of the 7, and he goes to destruction. Okay. 7 lalaki, tayo. Para simple illustration. 7 lalaki. Dali, tayo. Tayo, 7 lalaki. Sige, kahit yung bata. Sige, lapit dito, 7. Hilera kayo dito. Okay? Ito yung bugtong eh. Ilan na yan? 2, 4, 5. Dalawa pa. Okay. Sige, Kayil. Isa pa. Sobra na. Ilan na yan? 8? 2, 4, 6, 7. Okay. Puro kayo rito. Gitna. Find your height. Okay. Mula sa pinakamabigat pagaan. Okay. Ito ang sagot ha. Bugtong ha. Isang babae. Tayo. Yung pinakamaganda rito. Deya, ikaw na. Ikaw pinakamaganda sa akin eh. Sige na, illustration lang to eh. Yan, okay. Listen na, ito yung sagot sa bugtong. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. And these are 7 kings, 5 have fallen,
One is, the other has not yet come, and when he comes, he must remain a little while. And the beast which was and is not, and he is himself also an eighth. Meron pa pang 8. And is one of the 7, and he goes to destruction. So meron daw 7 hari. Di ba? 7 to? 2, 4, 6, 7. Meron daw 7 hari. Yung 5, nabuwal na. 1, 2, 3, 4, 5. Dito kayo. Huwag kayo upo. Distansya ng konti. Okay. Nabuwal na yung 5 ha. Wala na daw yung 5. One is, sa time na si John ay nakakita ng vision, yung isa ay umiiral. Okay? And the other one is yet to come. Yung 7. Pero merong ano ron may puzzle doon Kasi yung 7, sabi ron, siya rin yung 8. Okay. Ngayon, itong 7 ito, na siya rin 8, may 10 sungay. 10 sungay. Taas mo yung daliri mo, kunyari. Yan, 10 sungay. May 10 sungay. Tapos, itong babaeng to, hindi to patutot. Kunyari lang. Itong babaeng ito, nakasakay siya doon sa halimaw. Huwag ka sasakay, hindi mo kaya. Okay? Nandoon siya sa halimaw. Oh. Okay? Now, this is the interpretation. 5 are fallen. Kasi itong 7 haring ito ay pumatay na mga saints at ng mga martir ni Kristo. At ang mga 7 hari na ito ay kumakatawan sa mga Gentile kingdoms. 5 are fallen. Egypt, Assyrian Empire, okay? Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire. Wala na yan. Tapos na yan. Kasi nung time na na-receive ni John yung vision, ang kingdom ay ang Roman Empire. Okay? So 5 are fallen, 1 is, and the other one is yet to come. Okay. Pang-ilan to? Pang-6. Okay? Pang-6. Now is. The other one is yet to come. Okay. Ngayon, sino kaya ito? Sino kaya ito? The other is yet to come. Okay? At pag dumating siya, ang sabi doon, siya'y 7 at siya rin ay 8. Okay? So, upo na kayo. Wala na kayo Okay? Dito ka. Gitna. Yan. Suot mo yung sungay mo. Dito ka, Dea. Okay. So, merong 7 ha, at ang sabi ron, siya rin yung 8. Okay? Ngayon, mahalagang maintindihan nyo ito, kasi ito yung kingdom na kung saan wawasakin ni Kristo. At pag hindi nyo naintindihan itong kingdom na ito, baka hindi natin namamalayan, tayo ay nagiging subject na sa kingdom na ito. Kasi ang sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? The kings of the earth and the inhabitants of the earth, anong ginagawa nila? They commit fornication. They commit abomination through the abomination of this beast. Okay? So ano sabi doon? Teka muna, malinaw ba? Nasusundan ninyo? Okay?
So 5 is fallen, 1 is, and the other is yet to come. Ngayon ito, the beast with 10 horns are 10 kings with one mind, and give their power and strength to the beast, and shall make war with the Lamb. Okay. Balikan natin yung ikapito siya, di ba? Okay, ikapito. Ano ang empire na nag-rule sa mundo after the Roman Empire? Anong empire na nag-rule sa mundo after the Roman Empire? Anong empire? Ngayon, ang sinasabi nila, sige po muna kayo, mangali kayo. Ang sinasabi nila, ang sumunod na empire ay yung empire ng Islamic Empire. Na-split di ba? Nung 7th century, lumitaw ang Islam. Di ba? Lumitaw ang Islam. Tapos, yung mga Christians, nag-split. Okay? Then ano nangyari? Nagkaroon ng crusade, di ba? Naglaban-laban sila. Pero ano ang naging dominant force during that time? Politically, wala na, nag-disperse, nag-iwahiwalay na. Di ba? Kasi ang sabi ng Bible, yung nakita ni Daniel, ni Nebuchadnezzar na image, yung paa ay partly iron and partly clay. Tapos, hindi sila magmimingle. Okay? So, after the Roman Empire, merong isang empire na sabi ng Bible ay dreadful and terrible. At yung empire na ito ay hindi kasing stable ng Roman Empire. Kaya, politically, hindi ganun kalaki yung kanyang impluensya sa buong mundo. Okay? Pero, meron siyang impluensya pagdating sa economy ng mundo. Okay? Ano pa? Culture ng mundo. Okay? Kasi ano sabi doon? Mayaman to Decked with gold and silver and precious stones, pearl, clothed with purple and scarlet wool. Mayaman siya. And he rules over all the earth. Nagpupuno siya. Meron siyang kapamahalaan, meron siyang kapangyarihan. At ang sabi ron, merong 10 hari, they gave their power and strength to the war, to the beast. Okay? Ang sabi ng ilan, ito daw ay yung Roman Catholics. Pero tingin ko hindi yun. It is a world system na magro-rule at magre-reign sa balat ng lupa. Okay? Ano sabi dito? The 10 horns, 10 kings with one mind, and give their power and strength to the beast, shall make war with the Lamb. Okay. Water. Ano yung meaning ng water? Pag tinuloy natin pagbasa, yung waters, ang sabi dito, sa verse 15, and he said to me, the waters which you saw, where the harlot sits, are peoples, multitudes, nations, and tongues. Ay mga tao pala ito, yung tubig. Okay? Mga tao. And the woman is the great city reigning over the kings of the earth. So, nabubuo na yung picture. Okay, balik tayo sa beast. Meron daw isang halimaw na ang halimaw na ito ay confederation ng mga
makakapangyarihang tao na binubuo ng 10 kings. Okay? Sa huling panahon daw, bago dumating si Kristo, merong confederation ng 10 makakapangyarihang bansa na pinaghaharian ng 10 ding hari. Okay? At ang 10 ito, meron siyang itatanghal na pinaka-head. Pinaka-leader niya. Kasi yung 10, they will give their power and strength to the beast. Okay? So yung 10 nagkaisa at sasabihin nila, ikaw ang mamuno. Okay? Ikaw ang lumuklok. Okay? Ngayon, yung nag-iisa na yun, naluluklok at magre-reign, ito yung sinasabing babae o patutot. Okay? At ang babae daw na ito ay yung great city reigning over the kings of the earth. Ay ano pala ito? Great city. Isang bansa pala itong mayaman. Ngayon, sino yung candidate dito sa mga bansang mayaman? Sino bang bansang mayayaman ngayon? Ngayon, ang tanong, meron bang bansang mga makapangyarihan na pwedeng magsanib puwersa? Ngayon, anong agenda ng 10 ito? Meron lang silang pare-parehong objective at agenda. At ano yun? To rule over the earth. Pamahalaan ang buong mundo. Ngayon, sa pamamahala nila mga kapatid, maaring ang agenda nila ay economic progress. Maaring ang agenda nila ay peace and safety. Pero sa kabila ng mga agenda na yan at tila magagandang mga hangarin, ano sabi ng Bible? Full of abomination. Punong-puno ng mga karumal-dumal at kasuklam-suklam na gawain sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong ito, tapos na yung 6th, ika-6, di ba? Wala na yung Roman Empire. Pero ang sabi, merong ika-7. Okay? Ang interpretation ng ibang scholars, yung ika-7 daw, ay yung sinasabi nilang revive Roman Empire. Kasi after the Roman Empire, nung ito ay mag-split, nag-scattered sila, meron na natili pa rin na galing sa Roman Empire, which is the revived Roman Empire, na nagkaroon ng impluensya pa rin sa buong mundo through his spiritual supremacy over the populace of the earth. Okay. Hindi nga siya nag-rule as a political figure or power, pero nag-rule siya as a spiritual empire. Okay? Ayun ang interpretation nila. Ito daw yung ika-7. Pero kung titingnan natin, parang meron ding sense yung sinasabi kasi nakasakop siya sa iba't ibang lugar. South America. Dito sa atin, sa Pilipinas. Ano pa yung mga bansang naabot niya? Europa. Okay? At pinakamadami at pinakamalaking single religious organization sa buong mundo ay siya pa rin. So makikita natin yung kanyang galamay, di ba? Naka-spread. Ika-7 siya. Pero ang hindi napapansin ng marami, merong ika-8. At yung ika-8 na yon, nanggaling din doon sa ika-7. At narito tayo sa ika-8. Narito tayo sa ika-8. Yung ika-8 na yon, actually, siya rin ay ika-7. Ibig sabihin, sa kanya rin manggagaling. Saan ang galing ang ika-7? Saan ang galing ang ika-6? Di ba sa Europa? Nasaan ba ang seat of power nun?
nung na-receive ni John yung vision, ang seat of power ay nasa Europe. Ngayon, tanungin ko kayo, nagkaroon na ba ng shift of power? Nagkaroon na ba ng New World Order? Sabi nila, papunta tayo doon. Dahil nagsishift daw yung balanse ng kapangyarihan dito sa Asia. Pero sa tingin ninyo, yung pride ng mga taga-Europa, hindi kaya masasaktan naman ang kanilang pride kung ang power ay mapupunta dito? Matatanggap ba nila yon? And this is eschatology. Maaring sabihin mo na, ay hindi, sa projection namin, ganito ang mangyayari. O sa pag-aaral namin ng society or sa pagpo-project namin sa magiging takbo ng mundo sa inaharap, ganito ang mangyayari. Kaya, imposibleng mangyari yan, sinasabi ng Bible. Mga kapatid, kung sinulat yan sa Bible, mangyayari yan. Di ba, sa time ni Daniel, sinulat, hindi pa lumilitaw yung Persian Empire, hindi pa lumilitaw yung Grecian Empire, yung Roman Empire, pero isinulat na, inihula na. Kasi ito yun. Ang sabi rito mga kapatid, for God has put in their hearts to execute His purpose by having a common purpose. Alam nyo, nilagay na ng Panginoon sa puso nila, hindi nila alam na pinupulfill na nila ang prophecy. Hindi nila alam, they are now fulfilling the prophecy. Ngayon, para ma-fulfill ito mga kapatid, para ma-fulfill ito, kung tayo ay nasa ikawalong kingdom, na yung ikawalong kingdom na ito, dito nakaupo yung war, yung great city. Kung ano yung great city na yon, we don't know yet. Kasi ang exact fulfillment ng prophecy kapag ito'y nangyari. Pero marami mga great city na candidate for sino yung war na yon. Okay? Pero ang sure dito, merong confederation. Magsasanib-sanib ang mga bansa na ito, mga kapangyarihan mga bansa na ito, na may kakayanang mag-control sa buong daigdig. Okay? At ang agenda nila, bagamat ito ay to consolidate and to promote peace and economic progress, okay? Yung agenda nito, mga kapatid, ay lumalayo doon sa salita ng Diyos. Okay? Marami tayong hindi alam, pero if you will study and read the UN Charter, may mga ano diyan, may mga provision diyan na ipapasa nila na abomination unto the Lord. Ano yung mga agenda nila diyan, mga kapatid? If you will study the UN Charter. Kasi ang halimbawa niyan, tayo ay inilalayo saan? Nilalayo tayo sa tunay na aral na salita ng Diyos, like the belief in one God, the belief in the Creator of the earth. Anong ginagawa nila? Pinipilit nilang magbuo ng isang parliament of world religion na magdadraft ng isang mga paniniwala na kung saan ang lahat ng reliyon ay magtatagpo-tagpo sa iisang paniniwala na yun. Ay pag ganun, ano mangyayari niyan? Maaring sabihin nila, ang purpose nito ay peace. Pero tandaan natin, paano mo gagawin yun? Paano mo makukumbinse yung Hudyo? Paano mo makukumbinse yung Muslim? Paano mo makukumbinse yung Kristiyano na mag-draft tayo ng isang Bible, mag-draft tayo ng isang paniniwala na lahat ay tutugma sa ating mga kani-kaniyang paniniwala? Pwede ba mangyari yun? Ano pa? Yung mga moral issues.
Yung mga moral issues, mga kapatid, na isinusulong sa United Nations para i-implement sa buong mundo. It sounds good. Sa pandinig natin, maayos. Sa pandinig natin, parang logical naman. Pero ito ay nagpapalayo sa atin doon sa moral standard ng Bible. Halimbawa, the definition sa Bible when it comes to sexuality ng isang tao. When it comes to marriage. Di ba? Bumubuo sila ng charter na para maging pantay-pantay at hindi maging bias. Ito ang dapat na maging standard at paninindigan ng lahat ng reliyon para wala tayong pagtatalo-talo. Pag sinabing sexualidad, ito ang meaning yan. Pag sinabing family, itong meaning yan. Okay? Marriage. Ano pa? Culture. Yung kultura. Tandaan natin yung kultura ay, social construct yan eh. Ano lang yan eh, gawa ng tao. Pero ang nangyayari ngayon mga kapatid, yan ay pinopromote isang agenda na ipinapakalat sa buong mundo. So this last kingdom is the mother of harlot, promoting immorality. At ang sabi ng Bible, the kings and the inhabitants of the earth, they commit fornication, all kinds of evil. And this woman is reigning over all the earth. And we are now heading into this fulfillment. Narito na tayo sa panahon na ito. Ngayon, bakit natin nasabing ito na yon, yung panahon na ito? Bakit natin nasabi? Wala na yung 5 eh. Wala na rin yung 6 eh. Yung 7, umiral na eh. Nasaan na tayo ngayon? Nasa 8. Nasa 8 na tayo. Na yung 8 yun, nanggaling doon sa 7. Ngayon yung sinasabing karumal-dumal. Ang sabi ron, he will go into perdition. Yung patutot na yun, yung last kingdom na yun, will go into perdition. Nasa ang panahon ba tayo? Ano bang kondisyon ng mundo ngayon? Pagdating sa kasamaan, pagdating sa hiwaga ng kasamaan, nasa ang panahon ba tayo? Wala na. Sinasabi nila na, yung kasamaan naman, yung immorality naman noon pa yan. Mga kapatid, iba ang antas ngayon. Iba ang antas ng immorality ngayon. Iba ang antas ng immorality ngayon. So kinakailangan tayong maging maingat at maging handa sa nalalapit niyang pagbabalik. Ito sabi ng Rabbi Tobias Singers. Ang sabi niya, ang mga Hudyo ay kinakailangan gawin ang lahat ng kanilang magagawa para mangyari na ang pagdating ng Mesaya. Ito yan eh. Di ba sabi doon inilagay ng Panginoon sa puso nila yung hangarin na yon para ma-fulfill yung kanyang plano. Naalala nyo si Abraham tsaka si Sarah? Di ba matanda na sila? Pero naniniwala sila sa pangako na mangyayari. Tapos hindi sila nakatiis. Pinangunahan nila ang Panginoon sa pagkakalang nilang ito yung fulfillment ng promise. Ano ginawa ni Sarah? Itinulak si Abraham dun sa kanyang katulong para magkaroon siya ng anak dahil sa pag-aakalang anak. Ito yung fulfillment sa pamagitan ni Hagar. Magkaroon siya ng anak. Ang mga Hudyo ngayon, lalo na yung mga rabay,
Kinakailangan na daw nilang gawin ang lahat ng magagawa para lumitaw yung Mesaya. So ano gagawin nila? Para mangyari yon, kamakailan lamang sinelebrate nila yung Yom Kippur tsaka yung Rosh Hashanah, yung pinaka New Year ng mga Hudyo, noong October 2. Tapos October 12, 14, pinagdiwang nila yung kanilang atonement o yung Yom Kippur. Okay? Ang mindset ngayon ng mga Hudyo, ang pagdating ng Mesaya ay nakasalalay sa mga Hudyo. Ang pagdating ng Mesaya nakasalalay sa mga Hudyo. So anong gagawin dapat nila? Kinakailangang magsisi silang lahat at magbalik loob sa Diyos. Kinakailangan maging sila? Maging tapat na sa Panginoon. Hudyo ito Hudyo. Kinakailangan magbalik loob sila. Kinakailangan mag-consecrate sila. Kinakailangan talikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Pangalawa, kinakailangan magbalikan na sila sa Israel. Kasi yung ingathering isa sa fulfillment yun At naniniwala sila that in every generation, there is a potential Messiah. Sa bawat generation daw, merong potential Messiah. Okay? Kaya lang, mas pinalalakas ng panahon ngayon yung posibilidad na ang Messiah ay lalabas na ngayon. Alam niyo bakit? Because of the war that's going on now in Israel. Kasi yung prophecy sa Jeremiah, yung prophecy sa Ezekiel, ang nakalagay doon, ang Israel ay kukubkubin ng kanilang mga kaaway. At iba ang mindset nila ngayon. Iba ang interpretation nila ngayon sa mga nangyayari sa kanilang bansa. Ngayon, ito yung babantayan natin kapag nakita natin sa balita na yung mga Hudyo nagbabalikan. Nangyari yan after ng World War II. Pero, tingnan natin, pag nagkaroon ng pagdagsa ng mga Hudyo galing sa ibang bansa na bumabalik sa Israel. Kasi pipilitin nga nila mangyari Ngayon, sa kanila, good sign niyang mga war na yan. Good sign yan dahil sa paniniwala nilang diyan lilitaw ang Mesaya para sila ipagtanggol. So ano nangyayari ngayon? Merong war, Israel versus the Palestinian people, Israel versus Syria, Lebanon, Iran. Natatakot ba sila? No. Dahil meron silang assurance, meron silang paniniwalang hindi magtatagumpay ang kalaban nila. Bagamat sa kanilang paniniwala, ang mga Hudyo ay daranas ng matinding mourning at kapigatian sa huling panahon, pero yung great expectation nila, ito na yung panahon. Darating na. Tingnan nyo yung nangyayari So yan yung isip ng mga Hudyo. Tingnan naman natin yung isip ng mga Muslim. Anong isip ng mga Muslim? Ang konsepto ng mga Muslim, gera din. War. Kasi yung paniniwala nila to destroy the infidel. Destroy the infidel. Pero parehong Mesaya ang hinihintay niyan. Yung mga Hudyo naghihintay ng Mesaya. Yung mga Muslim, Mesaya din. At para dumating yung Mesaya nila, kinakailangan ipaghanda nila yung daan. Ngayon, ano mangyayari dito pag ganun? Tayo namang mga Kristiyano, nanonood lang. Saan tayo nakakampi? Nakakampi tayo sa Israel. Tayo naman taga-gatong. Amerika, taga-supply ng Europa. Great Britain, taga-supply ng hardware sa Israel. So sa tingin ninyo, walang war?
Sa tingin niyo walang war? Ngayon, ito yun. Tandaan natin, merong tipping point. Minsan iniisip natin, paano mangyayari magkakaroon ng isang head na siya yung war? Paano mangyayari yun? Labo-labo nga, magkakaibang worldview, magkakaibang paniniwala. Tandaan natin, merong tipping point. Sa ating mga tao, parang hirap isipin paano mangyayari yun, pero tandaan natin, pag sinabi ng salita ng Diyos, mangyayari yun. At nilagay na ng Panginoon sa puso ng mga taong magpupulfill ng prophecy na ito, hindi nila alam na sila yung pumupulfill. Alam niyo kung saan patungo yung war na yan? Yung gera na yan ay magiging kapital para magkaroon ng New World Order. Kasi lagi naman ganyan eh. Merong kingdom na lilitaw, magiging makapangyarihan siya, pagkatapos magpaplato ang kanyang influence, ang kanyang power, then pagkatapos merong magcha-challenge sa kanya na isang empire, papantayan siya, then hindi naman siya papayag na mahigitan siya, ang mangyayari, maglalaban sila. Pag naglaban sila, kung sino yung matalo, siya yung pinuno. Oh. Sa mundong ito, naroon tayo sa panahon na Ye shall hear of wars and rumor of wars. Nation shall rise against nation. Nagpapaligsahan niya, nagpapalakasan niya sa isa't isa, mga kapatid. Sinong mananalo dyan? Sabi nga ng isang kapatiran very faithful siya nung siya'y malakas pa sa Panginoon. Nagkaroon siya ng karamdaman. Sobrang tindi ng kanyang pain na nararamdaman. Tapos, inoperan siya ng kanyang kamag-anak na magpa-albularyo. Ano sabi niya? Kahit sino tawagin niyo, gumaling lang ako. Alam niyo, ang tao, pag nasa matindi ng pain, dinidisregard niya na yung, minsan, dinidisregard niya na yung truth. Wala na siyang pakialam doon. Ang importante ay makasurvive siya. Yung sinasabi nilang, ang tao nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit. Ngayon, pag nagkaroon ng escalation itong mga kaganapan na ito, digmaan, sigalot sa buong mundo, hindi ho biro yan. Magkakaroon ng matinding kapigatian na hindi pa naranasan ng tao. At pag humantong sa ganyan, maaring ngayon hindi niyo ako naintindihan at maaring pare-pareho nating hindi naintindihan dahil wala na rito sa atin ang naka-experience ng World War II. Meron ba? Scaglionso nga, hindi niya na naabutan yon. Liberation na siya eh. May matanda pa ba rito? Wala na eh. Wala na si Sister Silveria na makapagkwento sa atin. Wala na si Nanay Ellen na makapagkwento sa atin. Yung mga matatanda na naka-experience ng digmaang pandaigdig. Kung ano yung hirap nun, ano yung kapigatian nun. Tayo, yung generation, hindi natin alam yung bigat niyan. Kung ngayon pa lang nga, magutom ka lang, nagdadabog ka na. Umaangal ka na, di ba? Kung ngayon pa lang nakakaranas ka ng mga simpleng problema sa buhay ay gumigib up ka na, how much more sa time na yan? How much more sa time na yan? Hindi man natin nakikita pa, hindi pa man natin na-experience sa ngayon, pero tandaan natin, ito sinabi ko na ito sa inyo noon, merong tipping point. At yung tipping point na yan, hindi natin alam kung bigla yan eh. Bigla yan. Hindi mo yan alam. Hindi natin alam. Sabi mo, imposibleng mangyari yan. Paano magkakasundo? Paano merong isang bansa na magkokontrol sa lahat? Paano mangyayari na merong isang patutot na may 10 mga hari na magkakaisa? Tandaan natin mga kapatid, ang Pilipinas ay maliit lang. Sino yung mga malalaking bansa na kayang mag-rule at kayang mag-control sa buong mundo? Meron.
Sa ngayon, hindi pa yan nangyayari, pero yung sistema at yung posibilidad ay napakalaki. Nakikita na natin. Ano ang dapat nating tutukan ng pansin? Yung 3 bagay na binanggit ko sa inyo kanina. Manatili tayo sa Christian rights, sa mga Christian obligation at practices na dapat nating panatilihin habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Number 1 is communion, your personal relationship sa ating Panginoon Diyos. Wala tayong pakialam kung lilitaw yung mga kaharian na yan. Kasi hindi naman yan ang hinihintay natin. Ang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon. Ang importante sa panahon natin is to maintain and keep your personal relationship sa ating Panginoon. Magkaroon ka ng communion sa ating Panginoon Diyos. At yung communion na ito, kung hindi nyo napapansin, ito yung nagiging tema, ito yung nagiging sentro ng mga mensahe natin sa mga nagdaang panahon. Mga nagdaang Sunday. Napalalimin natin yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, yung ating prayer life, yung ating Christian walk, yung paglakad natin sa ating Panginoon. Di ba kailangan nating palalimin? Dahil marami mga Kristiyano na ngayon, mababaw sa paglilingkod sa Panginoon, mababaw sa kanilang relasyon sa ating Panginoon Diyos. At para mapalalim mo yan, walang ibang way para mapalalim mo yan kung hindi pray and fast. Manalangin at mag-ayuno. Manalangin at mag-ayuno. Maaring hindi mo kayang mag-ayuno ng 24 hours, pero kaya mong mag-ayuno ng skip mo yung isang meal. At wala kang ibang gagawin, hindi ka kakain sa time na yan, manalangin ka lang. Malaking magagawa niyan mga kapatid. Malaking may tutulong yan. Communion, pakipag-ugnayan sa Panginoon. Habang tayo ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik, let's keep the fellowship. Manatili tayo sa pagtitipon, sa pagsasama-sama, encouraging one another, praying for one another. At pangatlo, share the gospel. Share the good news. Ipahayag mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang mga gawain na ito ang nagpapakita kung talagang naniniwala ka sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Tayong lahat ay tumayo.